There's no satisfaction eh. Pagka tinignan mo, gumanda na buhay natin, nagkatrabaho na tayong marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. No. Which is yan po ang mga piniresolba ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung flood control, kaya hinahagilap po yung mga putrages na yan. No? Na mga lumustay, kumuha ng pera ng bayan, tapos hindi naman po ginawa. Yung mga proyektong dapat po ibabalik sa taong bayan. Nagamit ang tax. Ano ginawa? Binulsa, pinambili ng mga sports car, pinambili ng mga luxury car, pinambili ng pagkamahal-mahal na mga sasakyan. Ngayon po, sino nagdurusa? Bayang Pilipinas, mga kapwa natin Pilipino. No, kaya nga po, ito inilalabas ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga korap para mapanagot ho. Diba? Kasabay nung pagpapaayos pa din, nung mga iniwanan nila na mga hindi naayos po. Lahat yan nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. No? Sabi ng mga DDS, lang yatong vlogger na to. Si Duterte na naman lang ang sinisi. Kayo naman, para naman kayong bago ng bago. Si Duterte nakaganon doon sa lamesa, nagpapa-interview. Alam niya na may korupsyon na nangyayari doon sa DPWH, pero wala man lang ginawa. Tinungangaan lang. Wala lang. Okay na, yung masabi, alam nyo, madaming korupsyon dyan sa DPWH. Yung mga ghost project. Okay na yun. Nasabi ko na, bakit maghahanap pa kayo nung kung ano galing sa akin? Di ba? Hindi kagaya nitong kay Pangulong Bongbong Marcos, nilulutas isa-isa po. Di ba? Hindi kinakalimutan din ang pagpasok ng mga trabaho para sa mamamayang Pilipino. Hindi din kinakalimutan yung mga kabahayan na mga Pilipinong walang bahay. May pabahay si Pangulo. Di ba? Sabay-sabay nyo pa. Sumakay pa kayo. Di ba? Tuloy. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Ngayon, kung intindi mo yung mga DDS, no? Mr. Ramon Ang, Sir Ramon Ang, yung mga DDS po ba, sinatawag nyo mga perfectionist? Hindi naman po mga perfectionist yan eh. Mga luga ho yan. Hindi naman eh. Di ba? Ang trip lang nila, gusto ko si Bongbong Marcos matanggal sa pagka-presidente at ang maipalit si Sara Duterte. Yun lang ho. Tanungin mo, bakit, ba napatunayan? Walang sasabihin ho yan. Kasi maayos nung panahon, nung nanunungkulan sila Ang tahimik ng bansang Pilipinas. Yung pala, tahimik talaga. Bakit? Nagkalat yung tukhang Nagkalat yung mga maliliit nating mga kababayan no? Tsugi. Di po ba? Pinatahimik. Tuloy. kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun, upakan ka araw-araw. Sinasapul kayo, mga DDS, No, kayo yung tinutukoy dyan, wala nang iba. Di ba? At si Pangulong Bongbong Marcos, yung mismong sinasabi niya na pinaganda mo na, inayos mo na yung buhay ng mga Pilipino, pero yung mga grabe natawag pa kayong perfectionist mga luga lang kayo. Pero yung mga luga na yan, malamang sa alamang, pa din, pura reklamo pa din ang gagawin. Alam nyo, mga DDS, ang sisihin nyo, Sinyolo. No? Utak luga ka ba? Birahin na yan, sabi ni Nyolo, di ba? Kaya nahawa lang ho tayo. Miel R1628, shoutout sa iyo. At kay Romeo Barcebal. Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Yun naman po talaga ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Ma'am Elena Garcia? Huwag niyo intindihin yung mga batikos o maraming mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala sila magawa sa buhay Wala paano ano gagawin nun? Nakakulong doon sa dahig. Yung mga anak, ano gagawin sa buhay nun? Di paulit-ulit lang po, bring him home, bring him home. Tama nga, no? Si Ramon Ang, kaya lang comment ng comment, kasi walang magawa sa buhay. Gustong mabalik yung kapangyarihan sa kanila. Kaya sirain natin si Bongbong Marcos. Hindi ho nang gagaling sa akin yan, mga bossing Mismong nanggagaling po yan sa isa, sa bilyonaryo, sa isa po sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. No? Matalino ho yan si Ramon Ang. Hindi basta-basta yan.
para makapagkomento ng ganyan. Kasi nakikita niya ang ating Pangulo ay patuloy lang sa pagtatrabaho at talagang porsigido na mapaganda, maibalik sa tuktok ang Pilipinas. Di ba? Kaya nagko-comment yan. Madalas, it's either kalaban mo talaga. Wala na maganda sasabihin yun. Ay, yung mga tamat, wala na ginawa yun, kundi araw-araw mag-comment lang ng masama yun. Oh, yan pala yung piso comment. Siguro yung mga nandyan, no? Hoy, mga DDS! Anak ng putik kayo, ginagalit nyo ako eh. Bakit hindi kayo nagko-comment? Sa ibang mga vlogger, kapag kayong mga yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kung i-bash ninyo, hindi ho, kasi ako, palagalaho ako eh. No, nanonood ako ng mga live ng mga kapwa natin mga vlogger, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, yung pong mga DDS ang pinagtitripan, no, pinagkokomentan, yung siguro, like, mga bago pa lang, yung ngayon pa lang nag-uumpisa, yun talagang grabe panlalait, grabe pambabas ng mga DDS. Oo, no. Sabi ko, sana kayanin, sana makalagpas si ate o si kuya na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sila pinapansin. Pero doon nila niraratran. Pero dito, mga siraulo kayo, hindi kayo nagko-comment. Kakaltokan ko ulo nyo kapag nakita ko kayo, ha? Tatamad nyo mag-comment, ayaw nyo ko i-bash. Dito, eto lang ho yata yung vlogger na naghahanap ng mambabash sa atin, no? Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Ang payo ko sa mga kababayan natin, be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Naintindihan nyo naman kung paninira o totoo. Oo naman. Hindi naman po lahat DDS eh. Di ba? Sabi ni Diolito Jesus, shout out from watching from Oriental Mindoro. Hindi Sir Ramon hindi naman po lahat DDS, no? Kami po dito na sumusuporta kay Pangulo, yung mga kakamping, marunong naman po kaming magbasa, marunong naman po kaming umintindi. Hindi po kami kagaya ng mga DDS na andali-daling mauto. Putik na yan. Sasabihin, no, may yung isa, yung isang, ewan ko kung sino, pangalan nung yung hinalungkat ni Maharlika. Meron akong USB, ilalabas ko na, no? Pagdating ng tamang panahon, 2 taon na ho, hindi pa linalabas galing sa pukikay niya. Hindi pa nilalabas yung USB. Sabi ko pagka ito inilabas na yung USB, kung huhugutin na to, nako, baka amoy patis na. Yun, ganun kadali ho, mga kababayan, mauto yung mga DDS. Di ba, chess master? Ganyan yan eh, tayo hindi, no? Magaling tayong kumilatis kung inuuto ba tayo o hindi. Yun na lang. Pag naintindihan nyo naman, pagtiyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo. Paganda na ng paganda ito. Nakita nyo, bilyonaryo yan. Napapansin niya. No? Kasi kung ang Pilipinas pabagsak, mga kababayan, malamang ito unang magreklamo. Bakit maapektuhan yung napakarami niyang negosyo sa Pilipinas Malamang yan ang unang mag-aaklas. Pero hindi. Dahil marunong siya, nakikita niya yung unti-unting pag-unlad ng Pilipinas, sorry. Di ba? Nakasuporta siya.